Epipandio Labrador, komentaristang walang inuurwan, walang kinikilingan, nagtatanggol sa sinumang inaapi ng mga politikong korap na umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Epipandio Labrador, tagapagtanggol ng bayan! Okay, magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa ating mga kababayan sa abroad, maging ating mga bagong mga subscribers. Good morning po sa inyong lahat. At syempre, sa ating pong mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr., maging sa ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos, maging sa ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez. Good morning po sa inyong lahat. Okay, sa umaga pong ito, mga minamahal kong mga kababayan, bago nga po pala tayo magpatuloy. So, nakagawa na po ako ng aking bagong Facebook at saka Messenger. So, dyan po sa baba ng ating YouTube, dito po pala, sa baba ng ating YouTube, ay pindutin nyo lang po yung description dyan. May description, may link po dyan. So, yan po yung ano natin, Facebook So, yan din po, pwede na po kayo mag-message, lalong-lalo na po doon sa mga kaibigan natin o mga kasama natin. So, okay. Sa umaga pong ito, mga minamahal kong mga kababayan, pag-uusapan po natin ang mga naging kaganapan po sa naging hakbang ngayon ng ating gobyerno laban po dito kay Sara Duterte. Na kung saan po ay nag-press con po ang NBI at maging yung kinatawan po ng DOJ at maging yung ibang ahensya, no? At kung hindi po ako nagkakamali, mga minamahal kong mga kababayan, no? Sa araw din pong ito ay naglabas na po ng supina, ito pong NBI, para po paharapin sa kanilang tanggapan ito pong walang utak na Vice President, at napakagunggong at napakasamang babae sa buong mundo, na kung saan ay nagsalita na para bagang walang pinag-aralan o walang alam sa batas, na kung saan nakagraduate naman sana o nakapagtapos naman sana, ang problema dito, para siyang lumalabas dito, mga minamahal kong mga kababayan, sa puntong ito ay nagmistula po siyang abogada, di ba? Naturingan, nag-graduate ng pagiging abogado, pero sa puntong ito, yan ang problema. Nagmistula po siyang abogada, no? So bago po tayo magbigay ng ating mga komento o masasabi sa mga pangyayaring ito, panoorin muna po natin itong bidyong ito, mga minamahal kong mga kababayan. In the light of recent events, very alarming events, the government is taking action to protect our duly elected president. The premeditated plot to assassinate the president, as declared by the self-confessed mastermind, will now face legal consequences. And we are tapping our law enforcement agents to investigate on the whereabouts and the identity of this person and or persons who may be plotting against the president. With me this afternoon is the head of the National Bureau of Investigation, who has primary jurisdiction to conduct an investigation whenever a threat to the presidency is made known. And we will use all the resources of government, all law enforcement agents, to find out the identity of this assassin and the legal consequences arising out of this criminal plot will be dealt with the full force of the law. So the NBI has done an initial investigation, and maybe we can report what we have validated with respect to the authenticity of the video
which was aired in many platforms in social media to make sure that we are giving due process and we are ascertaining that the video is indeed genuine and the utterances of the Vice President. Mr. Director Santiago, can you kindly enlighten the group? Yes, ma'am. Good afternoon po sa inyo, sir. Alam niyo po, mandato ng sa NBI ng ating batas, Republic Act 10867. May primary jurisdiction po ang NBI to investigate threats on the President down to the Chief Justice. So, hindi po namin to tinetake lightly when we receive the video clips nung sinabi nga ni Vice President Sara, nagkontak ko agad kami ng investigation. First, I directed my cybercrime unit to investigate the authenticity of that video clip. So, my investigators found out that the clip is not AI generated, it is not deepfake, it is authentic. So the next step we do is to write yung platform happen to be na yung FB, Facebook. So we requested na preservation nung clip. So the Facebook ay kinikip na ang video clip for future reference. Granted na po yung request namin na naka-save na po yun. Now, ang next step namin ngayon is dinedetermine namin whatever action, say criminal or whatever action that we will take against the Vice President, especially the person na sinasabi niya na inutusan na niya para ipapatay si President Marcos, the First Lady, and the Speaker. Ang investigasyon po na gagawin ng gobyerno ukol sa bagay na ito ay agad-agaran. Importante hong malaman kung ano ang mga naging hakbang para po kumuha ng serbisyo ng isang mamamatay tao na nagpaplano ng masamang balakin sa ating mahal na Pangulo. At gagawin po ng National Bureau of Investigation ang lahat ng mga hakbang para matuntun ang identity nito, kasama po ang pag-i-issue po ng subpoena kay Vice President Sara na humarap sa NBI para bigyan po ng kaliwanagan ang kanyang mga pananalita. Dahil po diretsuhan niyang sinabi na siya po ay kumuha na ng tao, na siya pong gagawa ng pagpatay hindi lang po sa Pangulo, kasama po ang ating First Lady at ang ating Speaker of the House. Hindi po tama pong pananalita na nanggagaling po sa napakataas na opisyalis ng ating bayan. Kailangan po agarang investigasyon at meron po tayong paraan sa batas na mag-issue ng subpoena ang National Bureau of Investigation para po paharapin ang ating Vice Presidente at magbigay linaw sa kanyang mga sinabi. Okay. Are we going to hear from the Prosecutor General? Yes, good afternoon, everyone. Well, to add to what Undersecretary Jesse Andres and Director Santiago said earlier, this is something that cannot be taken lightly. In light of the fact that the one who made those statements and made those utterances is the sitting Vice President. And the threat is directed against our Chief Executive, the wife, and the Speaker of the House. So as far as the Office of the Prosecutor General is concerned, the National Prosecution Service, we being part of the executive branch, are mandated to closely work with the National Bureau of Investigation and other law enforcement agencies in making sure that whatever cases may be filed later on are something which will be backed up and be supported by evidence. So we have been closely in coordination with the National Bureau of Investigation and with other agencies to ascertain
who may be held liable, but I think the immediate threat right now, as mentioned by Undersecretary Andres, is to go after and try to track the assassin or assassins, no? Because this is not something that you can just simply dismiss. Coming from a sitting vice president who is just an earshot from the presidency, if she decides to run, it is something, no, na titingnan natin yung motivation. We have to look at the motive for doing it. But again, we have to look at all of these in the context of all the things that are going on and cannot simply isolate the situation to the statements that were made. So we have to be very careful in going over the events leading to the statements that were pronounced or made by the Vice President. Thank you. Now we, Dagdag ko lang. Ating pong alalahanin na kamakailan lang ay nagbigay din po ng pananalita ang ating Vice President na gusto niyang pugutan ng ulo ang ating Pangulo. Tinanggap po namin na salita yon in a metaphorical way. Isang simbolismo lang ng kanyang galit. Ngunit sa kanya pong bagong pananalita, hindi po maaring isang tabi lang yan at kailangan po ng ating gobyerno na kumilos dahil po ang isang halal na Pangulo ay binigyan po ng banta ng isang mataas ding opisyal ng gobyerno na may kakayahan din na gawin ito. Kaya kami po, we are not leaving any stone unturned. We will take every effort to protect the President and to investigate everyone that could possibly be involved in this assassination plot of the three high-ranking officials of government. So yun, hindi na ho natin tatapusin kasi mataas po kasi itong video na to. So doon lang muna po tayo. Okay. Alam niyo mga minamahal kong mga kababayan, nagsalita po ang DOJ, nakita niyo naman, no? Na lahat ng batas ay ipaiiral o ipatutupad. Malinaw po na sinabi yan. So sa punto pong ito, mga minamahal kong mga kababayan, parang kung hindi po ako nagkakamali, ang ibig sabihin po nito ay walang sisinuhin. Kahit pa ikaw ay presidente o kahit pa ikaw ay pinaka-maimpluwensyang tao dito sa Pilipinas. So sa punto ding ito, mga minamahal kong mga kababayan, doon sa salitang ang batas ay ipapairal, o ang ipaiiral ay batas, o ang batas ay ipatutupad, kumbaga, talagang dikdikan na ho ito, mga minamahal kong mga kababayan. Dikdikan na, walang sisinuhin, kahit pa si Sara Duterte o sino man sa kanila. Kahapon po, sa pagharap po sa media ni NBI Director Jaime Santiago, nabuhayan po ng loob ang mga Pilipino sa kanyang mga naging pahayag, na kung saan ito na po yung matagal nang hinihintay ng taong bayan, na kumilos na po ang gobyerno para po turuan ng leksyon ito pong mga Duterte, lalong-lalo na po itong mag-aama ng mga Duterte, na kung saan punong-puno ng kabastusan, kahayupan, hindi lamang po yung kanilang utak at mga bibig, maging yung kanilang pagkatao, na kung saan walang pinagkaiba sa natural o talagang demonyo. Tama? Na kung saan yung mga pag-uugali talaga ng mag-aamang ito ay ugali po ng isang dyablo. Sa puntong ito, mga minamahal kong mga kababayan, masasabi natin na nahulog sa sariling bitag niya, ito pong si Sara Duterte, na kung saan para bagang gumawa siya ng isang bomba na para sana ihagis sa kanyang mga kalaban ng problema, ang nangyari sa kanya mismo ito pumutok. Tama? Sa kanya mismo ito sumabog. Yung plano niyang bomba na sana itatapon niya sa kalaban niya o sa ating mahal na Pangulo ay mismong pumutok sa kanya. At yun ay kalooban ng Diyos. Alam nyo, sa pagbabantang ito ni Sara Duterte sa pamilya po ng ating mahal na Pangulo, ito po ay naging viral ngayon at nasaksihan hindi lamang po ng ating mga kababayang Pilipino.
o hindi lamang po ng ating mga kapwa Pilipino sa bansang ito. Ito po ay nasaksihan maging ng taga-ibang bansa o ng buong mundo. Sa punto pong ito, mga minamahal kong mga kababayan, lalo lamang pong napatunayan ni Las Cañas at Matubato at ni Asierto at ng iba pang mga taong nagsalita tungkol sa pagiging kriminal ng mga Duterte doon sa ICC, na tama sila. At lalo lamang pong tumitibay at mas lalo lamang pong nagkakaroon ng lakas ng loob ang ICC para pumasok, para papanagutin o imbestigahan ang mga Duterte sa usapin po ng war on drugs ni Duterte, na kung saan lagana po yung tinatawag na EGK. Sa totoo lang, mga minamahal kong mga kababayan, kung sakali man po nabawiin ng ating mahal na Pangulo yung kanyang pangako na hindi papasukin dito ang ICC, siya po ay mayroon ng sapat na rason at mabigat na dahilan para pabalikin ang bansang ito sa pagiging membro po ng International Criminal Court. Dahil nga sa tumitinding pagbabanta ng mga Duterte sa buhay po ng ating mahal na Pangulo. Tulad po ng sinabi ng ating mahal na Pangulo, kung kayang pagbantaan ng mga Duterte ang napakataas na opisyal ng bansang ito, papaano na lang kaya yung mga taong walang kalaban-laban? Paano na lang kaya yung mga taong walang kalaban, walang pera, walang kapangyarihan? Dahil sa ipinakitang malademonyong pag-uugali o malademonyong pananalita nitong ni Sara Duterte. Nagkaroon po ng lakas ng loob ang ating mahal na Pangulo. Dahil po sa animoy parang isang taong wala na sa sarili, itong si Sara Duterte, o parang, alam nyo, itong kanyang sinasabi para siyang taong nakadroga. Sa totoo lang, hindi lamang po nababahala ang ating mahal na Pangulo para po sa kanyang sarili. Siya po ay nababahala pati na rin po sa mga Pilipino, na kung saan ay maaaring mas kayang gawan o gawin o mas kayang takutin ng mga Duterte. Tama? O mas kaya nilang paglaruan sa kanilang mga palad. Kaya kung ako po ang kukuhaanan ninyo ng opinyon, para po sa akin, dapat madaliin na ng ating mahal na Pangulo na papanagutin si Sara Duterte sa kanyang mga kasalanan, at dapat magkaisa ang Kamara para ipa-impeach o kasuhan si Sara Duterte sa mga kasalanan niya na dapat niyang harapin sa taong bayan. Na kung saan tinatalikuran niya at pilit niyang iniiwas ang kanyang sarili nang sa ganon ay hindi lumantad sa mata ng taong bayan yung katotohanan na siya ay isang mandarambong sa pera ng taong bayan. Sa punto pong ito, mga minamahal ko mga kababayan, natitiyak ko na susuporta po ang taong bayan sa ating mahal na Pangulo kahit pa magbaba siya o mag-utos siya ng martial law. Alang-alang po sa kaligtasan ng lahat. At sa puntong ito, sigurado ako na mapuputol na ang sungay ng mga Duterte na kung saan matagal nang sumusuway sa magandang layunin ng bansang ito at matagal nang sumusuway o sumusungag sa batas na ipinatutupad sa ating hukuman. Akala kasi ni Sara Duterte o ng mga Duterte na madadala pa rin nila ang taong bayan sa pamamagitan po ng kanilang mga estilo, o madadala pa rin nila ang taong bayan sa kanilang mga dati ng mga estilo. Akala siguro ni Sara Duterte na nasa kanyang pagmumura o sa kanyang pananakot o sa kanyang pagbabanta sa buhay po ng ating mahal na Pangulo ay marami siyang Pilipinong maaakay o marami siyang mga Pilipinong maisasama para siya ay suportahan. Doon siya nagkamali. Dahil sa kanyang pinakitang malademonyong pag-uugali o pananalita, lalo lamang siyang iiwasan o lalayuan ng mga Pilipinong dati ay nagtitiwala sa kanya.
Akala niya sa mga gagawin niyang kadramahan ay maloloko niya ang taong bayan. Akala niya pag gumawa siya ng mga pananalita o ng mga isyu para masira ang ating mahal na Pangulo ay magwawagi sila. Doon po siya nagkamali sapagkat ang mga Pilipino ay namulat na po sa katotohanan. Hindi niya yata alam ng mga Pilipino kung ano ang tunay na nangyayari sa bansang ito. Kung sino yung traidor at sino yung tapat sa bansang ito. Marahil, sa mga sandali pong ito, mga minamahal kong mga kababayan, kinakabahan na po ang mga Duterte dahil alam nila na malapit nang magwakas ang kanilang mga kahayupan. Malapit na magwakas ang kanilang mga kademonyuhan. Malapit nang magwakas yung kanilang paghari-harian sa bansang ito. Siguro, sa mga oras pong ito, mga minamahal ko mga kababayan, sigurado ako, sa oras na ito ay nagtatalo na po ang mag-aama. At marahil sinisisi ng magkakapatid o ni Duterte, ito pong si Sara Duterte. Dahil sa malinyang diskarte, malinyang salita o pananalita o malinyang mga hakbang, mga minamahal ko mga kababayan, na kung saan hindi niya ginaya yung kanyang ama, na pagkatapos sabihin yung mga masiselang salita, babawiin po niya ito agad at maglalabas ng salitang joke lang. Kasi yan ang estilo ng ama nila. Yan ang estilo ni Duterte. Pagkatapos magsalita na kung ano-ano, para meron siyang panapin doon at para lumabas parang hindi totoo, sasabayin niya ito ng joke lang. Pero itong si Sara Duterte, anong sinabi niya? Pagkatapos niyang sabihin yung pagbabantang ito, agad niya itong pinatunayan na nagsasabing, hindi ito joke. So klaro, hindi ito joke. Sa madaling salita, parang ipinako niya ang kanyang sarili sa krus. Binigyan niya ng sapat na ebidensya ang pamahalaan. At ginawa niyang saksi ang taong bayan sa kanyang malademonyong pananalita o pagbabanta. Alam ko din na sa mga sandali pong ito, mga minamahal kong mga kababayan, gumagawa na po ng depensa o pandepensa ito pong mga Duterte, bagamat lantaran na ang kanilang kademonyohan o nakikitang-kita yung ebidensya sa kanilang mga kawalangyaan. At maaari din na sa mga sandali pong ito, ay gumagawa na ng mga issue o gumagawa na yung mga Duterte para ilihis ang napaka-importanting usapin o kaganapang nangyayari ngayon dito po sa ating bansa. At maaaring gumagawa na sila ng mga issue para ibaling sa ibang usapin ang nagaganap na kaguluhan ngayon o pagbabanta ng mga Duterte sa buhay po ng ating mahal na Pangulo. At maliban dyan, maaaring gumagawa na rin sila ng mga paninirang maaaring makapagpapaniwala sa iba nating mga kababayan nang sa ganon ay makakuha sila ng simpatya sa ilan nating mga kababayan na hanggang ngayon ay tulog pa rin o bulag pa rin sa katotohanan. Ngayon, sa pinagsamang puwersa po ng NBI, Direktor na si Jaime Santiago at DOJ Undersecretary Andres at ng kinatawan ng National Prosecutor, sigurado akong mapapadali po ang sintensya o parusa na ilalaga o ipapataw dito kay Sara Duterte na nang sa ganon, para sa akin, ay mawakasan na po ang kahayupan nito. Sigurado akong gagamitin ng mga Duterte ang kanilang mga pera, impluwensya, mga taong pwede nilang bayaran para gumawa po ng kaguluhan. Pero kung mangyari man ito, dapat gamitin po ng ating mahal na Pangulo o agad nang gamitin ng ating mahal na Pangulo ang kanyang kapangyarihan para sa kapakanan po ng taong bayan. Alam po natin kung gaano katuso at kung gaano po kagaling magpalusot itong mga Duterte para po makaiwas sila sa kanilang mga kasalanan. Pero sa puntong ito, mismong ang NBI at iba pang mga ahensya ay pinatunayan ang bidyong yan na mapapanood po natin ay totoo. Na kung saan nagbabanta po dito si Sara Duterte na malinaw pong yung bidyong yon ay ginawa niya mismo doon po mismo sa loob ng kamera na kung saan nakadetini po o nakadetain ito pong si Atty. Lopez na siya namang chief of staff ng OBP.
Siguro, iniisip ni Duterte na natatakot ang ating mahal na Pangulo sa kanila. Kaya hindi ito kumikibo o hindi ito lumalaban. Yan po ang kanilang paniniwala sa tingin ko. Kaya inabuso nila ang ating mahal na Pangulo. Kaya ganun-ganun na lamang ang ginagawa ni Duterte o ni Sara Duterte. Sa punto pong ito, sa nakikita ko, talagang hinintay lang yata ng ating mahal na Pangulo na ipakita ng mga Duterte yung kanilang tunay na ugali o malademonyong ugali. Nang sa ganon, ay hindi po masabi ng ating mga kababayan na ginagamit lang ng ating mahal na Pangulo ang kanyang kapangyarihan sa walang kabuluhan. So dito, saksi po ang buong mundo, saksi ang mga Pilipino, kung bakit sa puntong ito ay kikilos na ang ating mahal na Pangulo para papanagutin sila sa kanilang mga ginawang kasalanan. Sa totoo lang, mga kababayan, sa kabila po ng ginawa ni Sara Duterte, nakita nyo naman, dinadaan pa rin po ng ating mahal na Pangulo sa tamang proseso ang lahat. Nang sa ganon ay hindi po masabi ng mga Pilipino at ng ating mga kababayan na inaabuso niya ang kanyang kapangyarihan, taliwas po sa mga paninira o sinasabi ng mga Duterte. Nang sa ganon ay makakuha sila o kampihan sila ng mga Pilipino o makakuha sila ng simpatya mula sa mga kababayan natin. Tama? Hindi naman po siguro tayo bulag at hindi naman po siguro tayo mga bingi. Nakikita naman po siguro natin o nasasaksihan natin yung lahat o yung mga kaganapang nangyayari po dito po sa ating bansa. Kaya nga para sa akin, mga kababayan ko, dapat buksan na natin ang ating mga kaisipan. Dapat buksan mo na yung natutulog mong mata o yung nakapikit mong mata. Kaya nga para sa akin, isa kang mangmang kung hindi mo nauunawaan yung tunay na nangyayari ngayon dito sa ating bansa. Ngayon, ito lang ang mensahe ko sa mga Duterte. Mataas na panahon kayong pinagtimpian ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mataas na panahon kayong pinatawad ng aming mahal na Pangulo, pero sadyang napakaabusado ninyo. Akala ninyo habang buhay ninyong mapapaniwala ang taong bayan sa mga kasinungalingan ninyo. Diba? Diyan kayo nagkamali. Dahil kung papaanong natatapos ang bagyo sa pagbibigay nito ng pinsala, ay gayon din magwawakas ang inyong mga kahayupan. Matagal kayong namayagpag sa inyong kasamaan, matagal ninyong ginamit ang inyong mga kapangyarihan para lamang mangamkam ng pera ng taong bayan. Marami kayong pinahirapan. Marami kayong pinapatay, tinapakan ninyo, binastos ninyo, binaboy ninyo, hindi lamang ang karapatan ng taong bayan, maging yung batas na pinatutupad sa bansang ito. Wala kayong sinisino. Wala kayong pinipili, wala kayong nire-respeto kahit pa ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Akala ninyo habang buhay kayong mananatili sa inyong kapangyarihan. Akala ninyo habang buhay kayong mabubuhay dito sa mundo. Nakalimutan yata ninyong mga Duterte na ang lahat ng bagay ay may katapusan. At ito na yun, mga minamahal kong mga kababayan. Ito na yung katapusan at ito na rin yung mga oras na dapat panagutan ninyo yung mga kasalanan na nagawa ninyo. Hindi lamang sa ilang tao, kundi sa napakaraming taong tinanggalan ninyo ng karapatang mabuhay. Ito na rin yung panahon na dapat nyong malaman na hindi kayo ang may-ari ng buong bansang ito. Para gawin ninyo ang lahat ng gusto ninyo o maibigin ninyo. Mga kababayan, sa pag-iimbestiga po ngayon ng ating mga ahensya tungkol po dito kay Sara Duterte, siguradong malalaman din kung sino yung sinasabi niyang kinausap niya. Kasi talagang kailangan masabi yon ni Sara kung sino yung kinausap niya. Kung sino yung taong yon na may kapasidad
na magpapatay o pumatay ng isang presidente o ng isang House Speaker. So ibig sabihin, hindi po basta-basta tao ito. Maaring ito ay mayroon itong private army o isa itong grupo. Pero para sa akin hindi kaya kinagat ni Sara Duterte o hindi kaya nakipag si Sara Duterte sa MNLF. 'Di ba? Kasi 'di ba? Maaaring nagbigay ang mga Duterte ng milyon-milyon o bilyon-bilyon sa MNLF para lamang, alam naman natin utak ng mga Duterte. Kaya kinakailangan sa oras na ito, rikasahin na. Kaya kailangan sa mga puntong ito, sa oras na ito, lahat ng mga bandido, lahat ng mga hindi sundalo, hindi pulis, disarmahan na. Diba? Kung ako po sa ating mahal na Pangulo, kung ako yung mahal na Pangulo natin, ang unang-una kong gagawin, ang unang-una kong ipag-uutos, lahat ng mga grupo na humahawak ng baril, disarmahan. Disarmahan, hindi naman sila pulis, hindi rin naman sila ano ngayon, kung mga MILF sila, kung MNLF sila, hindi naman sila pulis. Ano ngayon, kung Moro Islamic Liberation sila, hindi naman sila pulis, hindi rin sila sundalo. Wala, nakikita ko mga minamahal kong mga kababayan parang may sabuatan na dito ang MNLF, maging si Sara Duterte, kaya gano'n na lamang kalakas ang kanyang loob. Marahil, ang NPA din na kung saan hinahawakan na ngayon, ni Rodrigo Roa Duterte na kung saan siya na ang pumalit kay Joe Masison na ama ng nasabing grupo. Kaya siguro malakas ang loob ni Sara Duterte. Kaya dapat kumilos na ang militar. Ang lahat ng mga ahensya. Palakasin ang pwersa ng Armed Forces of the Philippines. Yung mga reservists, gamitin na. Kung kailangan maging active na yung mga reservists, i-active na yan. Para, di ba? Dahil sa ginawang ito ni Sara Duterte, hindi po dapat magtiwala. Kaya nga balita ko, sobrang higpit na ngayon sa Malacanang. Hindi na basta-basta nakakapasok yung mga gustong pumasok. Yung kumukuha ng appointment, hindi na rin masyadong nakakano dahil nga sa pagbabanggit, ang dapat sisihin dito, itong si Sara. May rason naman ng Malacanang kung bakit nila ginagawa yan. Ngayon, parang nagdagdag na rin ng seguridad ang kamera para po sa buhay ng ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez. At dapat sa puntong ito tanggalin lahat ng mga security ni Sara Duterte na sundalo at pulis. Tanggalin yan kasi maaaring kahit pulis yan, militar yan, kakampiyan sa kanya dahil bayad niya yan Ang dapat na ibigay kay Sara Duterte dahil kung makalaban siya sa gobyerno, ang ibigay sa kanya yung MNLF kasi nangako naman sa kanya yung MNLF, di ba? So dapat tanggalin na yung mga pulis pati yung mga sundalo na ibinigay sa kanya ng gobyerno. Mahirap yun. Na mismong yung binigay sa kanya mga security ng gobyerno ang papatay din o kakalaban din sa gobyerno. Parang mali. Tama? So kaya mga kababayan ko, sa puntong ito, inaabangan ho natin at inaalam natin yung mga susunod pa na kaganapan tungkol po dito. Alam nyo, sa totoo lang, hindi maganda to. Kaya ipanalangin po natin ang ating mahal na Pangulo. Ipanalangin natin yung kanyang sitwasyon, ipanalangin natin na sana nagabayan siya ng ating Panginoon laban po sa mga taong malademonyo yung utak. Alam ko, lulusot na naman dito si Sara Duterte. Lulusot na naman siya dito. Gusto na naman niya lumusot. Pero sa pagkakataong ito, hindi na yan mangyayari. Dahil siguradong lalapatan ng karapatang parusa yung ginawa niya. At marahil ito na yung sinyales na matatanggal na siya at kailanman hindi na magkakaroon pa ng kapangyarihan sa kahit anong posisyon. So, samantala po, tayo po ipansamantala muna maghihiwa-hiwalay dito po sa ating programa. Kaya muli po, tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating bayan. Maraming salamat po.